nandito na. Ano ang gusto mo ngayon? Kangkong po. Sige, 2 talong para sa akin. sige. Narinig ko na si Andres ay nasa lungsod. Maganda daw ang kanyang lagay. Hindi lang siya nag-aral sa magandang universidad. Pagkatapos ay pumasok sa malaking kumpanya. Talagang matagumpay siya. Naiinggit ako kay Diego. Maaari kang sumunod sa iyong anak, pumunta sa lungsod at mag-enjoy. Ha ha ha. Wala naman akong pakialam. Basta't mabuti ang kalagayan niya. Hahaha. Aalis na kami. Hoy, dahan-dahan. Sana makita ko mismo na si Andres ay mag-asawa at magkaroon ng anak. Sabihin mo sa pamilya, hayaan mong samahan kanila sa huling buwan na ito. Diego Cruz, magandang araw Diego Cruz. Bakit ginagawa mong napakaingay? Diego Cruz, alam ko na umalis ka sa grupo ng ulap at dagat sa loob ng 20 taon ay namuhay ka ng isang nakatagong buhay. Gusto mo lang ng katahimikan. Karaniwan, kung walang malaking problema, hindi ako mangahas na abalahin ka. Ngunit ngayon, iba ang sitwasyon. Ang bagay ngayon ay may kinalaman kay Andres. Ano yon? Diego Cruz, ngayong tanghali eksaktong alas 12 sa Hotel ng Langit at Ulap. Ang binata ay makikipag sa isa sa mga subsidyary nito ng grupo ng mga Santos. Ang dalagang si Clara Santos ay ikakasal na. Si Andres ay ikakasal na. Oo. Nako, anak ng napakalaking bagay na ito. Hindi man lang sinabi sa akin. Tay, Anak, napakalaking bagay ang kasal. Hindi mo sinabi sa tatay mo. tay. Paano mo nalaman? Akala ko lang, hindi ka gaanong makakilos. Mahirap ang biyahe pabalik-balik. Ganito, pagkatapos kong ikasal, dadalin ko ang asawa ko para makita ka. Anak. Ang kasal ay isang malaking bagay sa buhay. Kailangan kong makita ito ng personal, tay. Hintayin mo ako. Darating ako sandali lang. Tay, huwag ka na pumunta. Kasal. Tatay sa wakas ay naghintay sa araw na ito. Kyle, tulungan mo akong ayusin ang tindahan ng gulay. Kailangan kong pumunta agad sa bayan. Ginoong Diego, kung gusto mo papapuntahan kita ng sasakyan. Hindi na. May oras pa naman at si Andres hindi pa alam ang tunay kong pagkatao. Sakay na lang ako ng tricycle. Ayusin mo ng maayos, ah. Tara, ayusin dalhin sa bahay, bilis. Andres Cruz, magsisimula na ang kasal. Sino ang kausap mo sa telepono? Wala yung tawag ng sales. Tawag ng sales. Andres Cruz, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Para sa'yo nagsinungaling ako sa mga magulang ko, sinasabi na ikaw ay ulila. Alam ko may tatay ka sa probinsya. Sa oras na iyon, kung siya ay maglakas loob na pumunta sa aking kasal at magpahiya, huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Lumaki ako sa ampunan. Sana ako magkakaroon ng kamag-anak. Wala mas mabuti. Andres, ako at ang mga magulang ko, hindi ba gusto namin na ikaw ay ulila? Ang aming pamilya Santos ay makapagpataas sa iyo. Natural kaya rin kitang ibagsak sa kailaliman. Dapat mong matutunan kung ano ang pagpapaubaya. Alam ko. Ay, anak. Umalis ka, umalis. Tatay. Manong pumalit ka na lang ng lane bigla, okay lang sana, pero bakit nagasgasan lang ng konti? At humiga ka na, hindi naman ito scam, ngayon may kasal, huwag mong sirain ang araw nila. Sigurado ka bang hindi ka lang nang aabuso dahil matanda ka? Nagpapanggap kang na-aksidente para manggulo? Walang hiya ka. Oo, at sa wedding car pa nakakainis. Bakit kayo tumigil? May nangaabuso. Tingnan ko.
Okay lang po kayo? San kayo nasaktan? Gusto nyo bang tawagan ko ng sasakyan? Ihatid kayo sa ospital? Andres. Ito ang wedding car mo. Ay, ang timing naman. Tay, okay lang. Tulungan mo akong tumayo. Huwag nating sayangin ang iyong magandang oras. Mauna na kayo. Ako na ang bahala dito. Tay, lumapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Tay, bakit ka pumunta? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta? Mahina na nga ang katawan mo. Ngayon nasagasaan ka pa at malubha ang sugat mo. Tay, okay lang hahatingnan mo. Bobo, ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay malaking bagay sa buhay. Kung hindi ko personal na babantayan, hindi ako mapapanatag. Pero, Tay, hindi ako mabuting anak. Ang kasal na ito, hindi ka talaga pwedeng dumalo. Andres, ano ba talagang nangyayari? Ayaw ng pamilya ni Clara Santos sa mga taga-baryo, kaya sinabi ko sa kanya na ulila ako. Tay, alam ko ang tungkol dito. Ako ang may kasalanan. Wala akong magawa. Mag-isa akong nagpupursige sa malaking lungsod. Napakahirap. Marami akong pinagdaan ng hirap. Nakapasok ako sa kolehiyo ng paghihirap. Sa malaking lungsod, walang backer, walang connections. Kaya ko lang makuha ay isang trabahong may sweldo na 3,000. Naiintindihan ko, anak. Tumayo ka muna. Tay, isa lang itong pagkakataon para sa akin. Ang tanging pagkakataon. Ang pamilya Santos ay sinusuportahan ng grupo ng Ulap at Dagat. Ito ang ganap na nangungunang kumpanya sa lungsod ng Luntian. Ako naman ay nasa likod ng pamilya Santos. Pumasok sa grupo ng Ulap at Dagat. Magpakatatag, tiyak na babalik ako para alagaan ka. Bobong anak. Kasalanan ko lahat ito. Nakatuon lang ako sa sarili kong kasiyahan. Hindi ko isinaalang-alang ang iyong nararamdaman at pangangailangan. Anak, ang grupo ng mga Santos ay wala lang. Kung gusto mo, mabibigay ko sa iyo ang pinakamahusay. Tay, ang pamilya natin ay nagtitinda lang ng gulay. Bobong anak. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Bilisan mo, bilisan. Mahuhuli na tayo. Sige, bilis. Tay. Bakit ang tagal mo? Yung mangungutong kilala mo. Wala. Pinaalis ko na. Mabuti naman kung wala. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Alis na. Ihanda ang kasunduan ng mana ng grupo ng Ulap at Dagat pagkatapos gawin, diretso sa kasal ni Andres. Sa venue ng kasal, ibigay sa kanya. Anak mo lang ngayon, gagawin kong lahat ng tao sa lungsod ng Luntian ay hahangaan ka. Uminom ka ng tsa. Ang cheap mo, kung hindi lang nagustuhan ng anak kong babae, akala mo papayag akong ikaw na walang kwenta makapasok sa pamilya namin? Talaga? Karapat dapat ka ba? Andres, bilisan mo. Marami pang hindi natin na-toast na mga mesa doon. Para kang kahoy. Bakit nakatayo ka lang dyan? Pupunta na ako. Bakit hindi ka pumunta? Ang bobo mo. Wala kang mata? Alam mo ba itong suit magkano ito? Kaya mo bang bayaran? Pupunasan kita. Hawak mo to? Hindi dapat. Tingnan mo muna ang sarili mo. Anong status mo? Paolo, okay ka lang ba? Wala namang malaking problema. Ito lang yung hindi tumitingin sa dinadaanan na tapo ng alak sa akin. Pasensya na, Paolo.
Wala kang kwenta, malas ka pa. Kahit anong mamahaling damit isuot mo, hindi matatakpan ang pagiging cheap mo, di ba? Wala kang magawa kahit maliit na bagay. Para saan ka pa? Buong araw puro kagulo. Ang mukha ng pamilya Santos nasira mo na. Ikaw na walang kwenta, ni isang maliit na bagay hindi mo magawa, humingi ka ng tawad ngayon din. Kanina pa ako humihingi ng tawad. Nagsasalita ka pa, ito ba ang itinuro ko sa'yo? Tama na. Araw ng kasal magagalit dahil sa isang manugang? Hindi dapat. Oo. Itong damit, pag uwi mo, ipabayad mo sa pamilya mo, bumili ng bago para sa akin. Ikaw naman, huwag ka nang tumayo dyan, nakakasagabal. Ingat, Paulo. Talagang malas na tao. Kanina dapat pinalumuhod at humingi ng tawad kay Paulo. Tingnan mo nangyari. Tama na. Hindi niya kailangang magpakumbaba sa sino man. Magpakumbaba. Ano ito? Anong nangyayari? Ano ba ito? Hindi ba ito kasal? Anong nangyayari? Saan ka galing, probinsyano? Ngayon ay ang aking anak na babae ang kasalan. Punong-puno ng mga bisita. Hindi para sa isang dukhang tulad mo ang lugar na ito. Anong ginagawa ng mga gwardiya? Bilisan ninyo at alisin ang pulubing ito at ilabas siya. Tay. Tito. Ito ay aking sariling pagpili. Wala ka nang pakialam. Umalis ka na. Umalis. 2 tao ang nagpakasal. Pantay-pantay lahat. Bakit kayo nagpapahiya sa kanya? Pantay. Ang tao mula ng ipanganak ay nahahati sa antas. Tayong mga narito ay mga nasa mataas na antas at siya ay nasa mababang antas. Siya ay dapat magpakumbaba. Ikaw naman ay isang taong mas mababa pa kaysa sa mababang uri. Magaling, ang tao ay ipinanganak na nahahati sa antas. Sana mamaya ganyan pa rin ang iyong iniisip. Ako? Nakasuot ng ganito, pumasok ka sa kasalan? Baka dumating ka para kumain ng libre? Tingnan mo siya, baka hindi pa siya nakapasok sa ganitong hotel. Nakakahiya. Si Andres Cruz ay naging manugang ng pamilya Son, iyon ay kanyang kapalaran. Kung paano namin siya tratuhin ay kung paano. Ito ay pagsang-ayon ng dalawa. Ikaw na isang mandurukot, makikialam? Ay, oo nga. Hindi ba ito ang matandang ng scam ng kotse kaninang umaga, yung matanda? Hindi sapat na manloloko ng convoy. Ngayon nandito pa siya sa piging. Isang matandang manloloko ay gumagawa ng gulo sa kasal ng iba. Talagang walang hiya. Hindi ako nandito para manloko. Tay. Baka dapat umalis na tayo? Andres Cruz, alam ko ang sitwasyon mo. Pero 10 minuto lang, hindi mo na kailangang makipag-usap sa sino man na parang nakikiusap. Wala kang dapat alalahanin, hindi kita gagawing problema. Tumigil ka? Sino ang nagpayag sa iyong umupo dyan? Ngayon, puno ng mga importanteng tao ang venue. Ang mga dumalo, lahat sila ay mula sa lungsod ng Luntian, mga kilalang personalidad. At ikaw isang hamak na pulubi, mababang uri, mahirap. Wala kang karapatang pumunta sa kasal ng aking anak. Tama nga, ang upuan na iyan ay hindi para sa kanya. Huwag mong dungisan ang upuan ng iba. Malamang nagugutom lang siya. Gustong makikain. Tingnan mo kung karapat-dapat ba siya. Tama. Nasaan ang mga gwardya? Gwardya, huwag niyo bang paalisin yung manloloko na yan? Sino ang may gana kang galawin ako? Ano pang hinihintay nyo? Siya ay isang pulube. Akala niya ba kaya niyang magrebelde? Tiyak na magbabayad ang pamilya Santos sa ginawa nila ngayon. Sisingilin nila ang halaga. Nakakatawa. Ikaw ay isang hamak na mahirap na tao. Akala mo ba ikaw si Diego Cruz ang presidente ng grupo ng Ulap at Dagat?
Anong tingin mo, bakit hindi nyo pa siya kalad ka rin palabas? Sandali. Kung basta-basta natin siyang palalayain, masyadong madali para sa kanya. Kanina, nakipagbanggaan ka sa sasakyan ko at ngayon, ginulo mo ang kasal. Akala nyo ba ang pamilya Santos ay madaling apihin? Sinasabi ko sa'yo, hindi ito matatapos ng ganito. Luhod ka. Humingi ka ng tawad sa pamamagitan ng pagyuko. Luhod at humingi ng tawad. Oo, ipuspos mo siya sa lupa, paluhodin siya at humingi ng tawad sa anak ko. Hindi pwede, bitawan. Ito? Clara, ngayon ang espesyal naming araw. Baka pwedeng kalimutan na lang ang mga ito. Kung hindi ka talaga mapakali, uuwi ako at luluhod para humingi ng tawad sa'yo. Sobra na ito. Baligtad na ang mundo. Baligtad na ang mundo. Tingnan mo, sabi ko sa'yo noon, huwag kang makipag sa taong mahirap na iyon. Ngayon ano ang nangyari? Hindi pa kayo kasal at ganyan na siya sa'yo? Clara, makinig ka, ipapaliwanag ko. Sa tingin ko lang na ang ganitong trato sa isang matanda ay hindi tama. Andres Cruz, alalahanin mo ang iyong katayuan. Ikaw ay isa lamang nanligaw sa aming pamilya Santos, isang aso. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Maging matagumpay o mahulog sa bangin. Kayong dalawa, ipuspos ninyo siya, luhod at humingi ng tawad. Huwag. Andres Cruz, huwag kang magpakatanga. Ipuspos ninyo rin siya. Andres, Andres Cruz, kusang loob kitang pinakasalan, binigyan kita ng pagkakataon na pumasok sa grupo ng mga Santos. Ito ang iyong pagtanaw ng utang na loob. Gusto mo siyang ipagtanggol, di ba? Sige, ngayon, sa harap mo mismo hahamakin ko ang matandang walang kwenta. Huwag. buti na lang dumating ako ngayon kung pinayagan ng isang bruhang tulad mo na pumasok sa pamilya Cruz. Ano na lang iyon? Bruha, sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako bruha. Ako ay masamang babae at makamandag na babae. Tay. Ano? Siya? Sabi niya itong matanda ay kanyang ama. Ano ito? Hindi mo ba sinabi na ulila ka? Saan nanggaling itong mahirap na ama? Ano, itong matanda ay kanyang tatay? Hindi ba siya nagsabi na ulila siya? Diyos ko, hindi ba ito panlilin lang? Ang pamilya Santos ay niloko. Ha, sa wakas hindi mo na napigilan, inamin mo na itong hamak na tao, yung nagtitinda ng gulay sa probinsya, na ama-amahan mo. Alam mo lahat. Hindi lang basta alam. Kanina nang tumawag ka, may na-feel akong mali, pinayuhan kita ng mabuti, pero binaliwala mo lang, di ba? Itong matandang wala ng silbi, hindi lang niya ginawang aksidente ang aking sasakyan kasal, ginulo pa ang aking kasal. Itong matandang Andres Cruz, isang ama-amahan na nag-alaga sa iyo sa loob ng mahigit 10 taon. Pero ako, kaya kitang bigyan ng kaluwalhatian sa susunod na dekada. Alin ang mas mahalaga, alam mo sa iyong puso. Bitawan mo. Isang maliit na grupo ng mga Santos lang ang nagsasabi ng dekadang tagumpay, nakatawa ka. At pagkatapos ngayong araw, ang grupo ng mga Santos ay magbabayad. Magbabayad, ikaw lang? Akala mo ba natatakot kami sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, sa likod ng grupo ng mga Santos ay ang buong grupo ng ulap at dagat. Sa buong lungsod ng Luntian, dito sa lugar na ito, kung gusto naming sirain ang isang tao, mag-iimpake ka ng gamit mo at aalis ka. Naiintindihan mo ba, matanda? Ang grupo ng mga Santos ay isa lamang subsidyary ng grupo ng ulap at dagat. Ang ganyang subsidyary ay magrepresenta sa grupo ng ulap at dagat. Isang minuto na lang, ang grupo ng mga Santos ay mawawala sa lungsod ng Luntian. Handa na ba ang lahat? Handa na.
Ano? Hindi kami karapat-dapat? Karapat-dapat ka ba? Ikaw na walang kwenta. Kahit pumunta ka sa grupo ng ulap at dagat para mag-apply bilang gwardya, hindi ka nila papansinin. Ang kapal ng mukha mo. Andres Cruz, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sampalin mo ng 3 beses ang matandang ito at paluhod mo siya sa harap ko at 3 beses siyang yumuko. Pagkatapos, pirmahan mo ito. Maaari kong isiping walang nangyari. Bukas, ikaw ay magiging vice-presidente ng grupo ng mga Santos. Kung hindi, kasama mo ang matandang ito ay babalik sa probinsya. Hindi mo pa pinipirmahan? Dumating na si Javier Mendoza ng grupo ng ulap at dagat. Mr. Mendoza, Dumating na ang regalo ko para sa iyo. Dumating na ang regalong inihanda ko. Tay, Pagkasabi ng matandang ito, dumating na ang regalo. Ito ay regalo mula sa grupo ng ulap at dagat. Posible bang ang matandang ito ay may nakatagong pagkakakilanlan? Anong nakatagong pagkakakilanlan? Ang sinasabi ng lumang gurang na ito pinaniniwalaan nyo. Ang kanyang pananamit ay marungis. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Javier Mendoza, pero ang pamilya Santos ay espesyal na inimbitahan bilang panauhing pandangal. Pagdating ni Javier Mendoza, hindi ka namin naabutan sa daan. Oo, iyon nga ang sinabi ko. Mula kanina, ang silid na ito ay naging maliwanag at marangal. Dahil dumating pala si Javier Mendoza, hahaha. Oo, Javier Mendoza, ikaw ay para sa Pamilya Santos napakalaking tagapagligtas. Kung hindi dahil sa iyo noon na nag-invest ka sa amin, wala ang Pamilya Santos sa kinaroroonan ngayon. Ngayong narito ka ay napakalaking karangalan para sa amin. Binigyan mo kami ng dangal. Sige na, tigilan na ang mga pabati. Iabot ang regalo. Ang grupo ng ulap at dagat ay para sa bagong kasal nagbibigay ng regalo sa kasal, isang order na nagkakahalaga ng 10 milyon. Tunay nga na order mula sa grupo ng ulap at dagat, napakageneroso. Ngayon ang Pamilya Santos ay talagang nakasakay sa malaking suporta. Ang grupo ng ulap at dagat ay pandaigdigang nangungunang korporasyon. Si Javier Mendoza ay nagtatrabaho doon at nakapagbigay ng ganitong order, talagang bata ngunit may kakayahan. Tiyak na ang kanyang posisyon ay napakataas. nabalitaan ko na ang hotel na ito ay pag-ari din ni Javier Mendoza. Ay, saan naman. Iyon ay pinapahalagahan ako ng chairman. Maraming bagay ang ipinagkatiwala sa akin. Ano pa ang hinihintay mo? Tanggapin mo na. Javier Mendoza, makatitiyak ka. Hanggat ako, si Luis Santos ay nabubuhay, ang Pamilya Santos ay handang sumunod sa iyong mga utos anumang oras. Nais naming maglingkod sa iyo ng buong katapatan. Teka, Ikaw na matandang walang kwenta, hayop ka! Ito ay ang order na pakikipagtulungan ng Pamilya Santos sa grupo ng ulap at dagat. Hindi dapat hawakan ng marumi mong kamay. Ibalik mo sa akin. ang mga tao ng Pamilya Santos ay umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Hindi sila karapat-dapat sa kanilang posisyon. Ang regalong ito ay hindi karapat-dapat matanggap ng Pamilya Santos. Matandang walang kwenta. Order ito ng mga Santos, paano ka nangahas? Loko ba ang matandang ito at naglakas loob siyang punitin ang regalo ng grupo ng ulap at dagat? Narinig ko, dati nang nagalit sa mga tao ng grupo ng ulap at dagat, ang damo sa libingan nila ay 2 metro na.
Saan galing ang pulubi na ito? Naghahanap ka ng gulo, di ba? Ang order ng grupo ng ulap at dagat lakas loob mo ring punitin. Ay naku Javier Mendoza, hindi niyo po alam. Kanina lang ang matandang ito sabi niya, ang regalo niyo ay sa kanya raw. At ngayon pinunit niya ang order, ibig sabihin hindi kanya nirerespeto at ang grupo ng ulap at dagat na nasa likod niyo. Mabuti matanda, ngayon lumuhod ka at humingi ng tawad, baka mapatawad pa kita. Kung hindi, Javier Mendoza. Pasensya na po, hindi sinasadya ng tatay ko. Ako na lang ang humingi ng tawad para sa kanya. Ako. may karapatan ka bang magsalita? Ngayon, hayaan ng matandang ito na personal na pumunta at lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Javier Mendoza suntok na mabuti. Tulad nitong mga mahihirap na taga-probinsya, dapat lang naturuan ng leksyon. Tama. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Anong katayuan mo? At may lakas ka pang magtanggol? Javier Mendoza. Andres, hindi na kailangan. Tatay, alam mo ba kung gaano kalakas ang grupo ng ulap at dagat hindi natin kayang kalabanin? Gaano man kalakas ang grupo ng ulap at dagat, wala siyang kinalaman dahil simula ngayon, siya at ang grupo ng ulap at dagat ay wala ng relasyon. Tatay, ano sinasabi mo? Ano ba? Ako? Hindi ba ako nagkakamali? Ang ibig mong sabihin, ikaw ay magtatanggal sa akin para sa grupo ng ulap at dagat, ha? Matandang walang kwenta, baka may demensya ka na? Tanggalin si Javier Mendoza? Sino ka ba sa akala mo? Ang presidente ba ng grupo ng ulap at dagat? Ang lakas ng loob mo mag-isip. Kung siya ay ang grupo ng ulap at dagat na presidente, ako naman ay ang grupo ng ulap at dagat na ninuno ng presidente. Gaano pa katagal bago dumating? Assistant Wang, may aksidente sa daan. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon ng pag-alis ng sasakyan, pinakamabilis, 10 minuto pa bago tayo makarating. 10 minuto. Siya ang chairman ng grupo ng ulap at dagat. Kung siya ang chairman ng grupo ng ulap at dagat, kung ganoon, ako naman ang grupo ng ulap at dagat, ninuno ng chairman. Nasaan ang mga security? Bilisan nyo at hulihin itong matandang ito at pigilan siya. Paluhod sa kanya si G. Javier at humingi ng tawad. Tama ba, G. Javier? G. Javier, matanda na ang tatay ko, medyo matapang ang pananalita. Kaya kung may natitira kang sama ng loob, sa akin mo na lang ilabas, sa akin mo lang sabihin. Andres Cruz, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Para sa isang matanda, susugal ka laban sa grupo ng ulap at dagat. Ang iyong kinabukasan, ang iyong karera, isinusuko mo? Isinusuko ko na. Isinusuko ko na ang lahat. Hinihiling ko lang na pakawalan ninyo ang tatay ko. Tatay mo, buti na lang hindi natuloy ang kasal. Kung pumasok ka sa pamilya namin na walang utang na loob sa amin, siguradong magdudulot ka ng malaking problema. Ay, G. Javier, wala kaming kinalaman sa dalawang walang utang na loob na ito. Wala kaming kinalaman sa kanila. Ikaw, pwedeng mong gawin ang kahit anong gusto mo sa kanila. Huwag mo kaming isaalang-alang. Ang batang ito, bulag sa katotohanan, para sa mahirap niyang ama, sinira ang sariling kinabukasan. Ang pamilya ng mga Santos, napakagandang pagkakataon. Wala nang iba. Ngayong nasugal laban sa grupo ng ulap at dagat, baka ang ama niya ay hindi na makakatakas. Ano pang hinihintay ninyo? Galaw na. Wag. Andres, kayo, sobra na kayo. G. Javier, di ba? Babayaran mo ang iyong mga ginawa, magbabayad ka. Pagbabayad ka, iyan lang ang kaya niyang sabihin. Uy, ang punong tagapamahala ng sangay ng grupo, Javier Mendoza, agad siyang tanggalin sa grupo ng ulap at dagat. Agad siyang itiwalag mula sa grupo ng ulap at dagat.
Ikaw na matandang ito ay gusto akong tanggalin sa grupo ng ulap at dagat. Sinasabi ko sa iyo, ako sa grupo ng ulap at dagat ay nagtagal ng 15 taon. May ganitong posisyon ngayon. Ang mga nakatataas ng grupo. Sino ba ang hindi ko kilala? Ano ka ba at nangangahas ka rito magpanggap? Yun ay dahil sa iyong antas wala kang karapatang makita ako. Pwe, ikaw na matandang ito marunong kang magpanggap ah. Oo nga. Uy, sabi ko, matandang ito, anong brand ka ba? Plastic na bag? Ang galing mo magpanggap? Binigyan kita ng konting konsiderasyon. Akala mo ba ikaw ay isang ano ka ba talaga, di ba? Sabi ko, Javier Mendoza, itong matandang manloloko, dapat nating disiplinahin siya para malaman niya ang kanyang lugar. Akala ko ikaw ay isang manloloko. Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang baliw. Tatay, ang pamilya namin ay nagtitinda lang ng gulay. Sila ay mga tagalungsod ng luntian, mga kilalang pamilya. Hindi naman makalaban natin. Matalino ka naman. Javier Mendoza, pasensya na talaga. Ang tatay ko na ito walang alam sa mundo, hindi marunong magsalita. Kanina ay nagsabi ng ilang galit na salita. Ikaw ay mapagpatawad. Patawarin mo na siya. Hindi na kami makikialam. Aalis na kami. Sino? Ang pumayag na umalis ka. Oo nga, ginalit mo si Javier Mendoza, ganyan kadali umalis. Uy, Ginoong Javier Mendoza, ikinalulungkot naming ipaalam sa'yo, ikaw ay tinanggal na mula sa grupo ng ulap at dagat. ano? Alam nyo ba, sino ang lolo ko? Ang lolo ko ay sa grupo ng ulap at dagat. Ang matandang miyembro ng board na si Enzo Mendoza. Sino ang may lakas ng loob na tanggalin ako? Uy, Javier, natanggal na talaga? Naku, tinanggal na talaga siya ng grupo ng ulap at dagat. Itong matandang ito, totoo bang isa siyang malaking tao? ikaw? Sino ka ba talaga? Nasabi ko na, ang pagkakakilanlan ko, wala kang karapatang malaman. Hindi ka na bahagi ng grupo ng ulap at dagat. Mula ngayon, huwag mo nang gamitin ang pangalan ng grupo ng ulap at dagat para mangapi ng iba. Tatay, ano ba talagang nangyayari? Malalaman mo rin ang lahat sa lalong madaling panahon. Baka naman itong matandang ito may kakaibang pagkakakilanlan siya. Siya ay isang pangunahing miyembro ng grupo ng ulap at dagat. Anong matanda? Wala kang takot na marinig ka? Dahil kanina lang itong matanda, isang tawag lang ang matandang ito at si Javier Mendoza ay naalis sa trabaho. Oo, matanda. Imposible. Itong matandang bangkay, isa lang siyang hamak na magsasaka na nagtitinda ng gulay. Ano siya? Isang malaking tao? Ay nako. Sa tingin ko, hindi niya nga alam kung saan ang pinto ng grupo ng ulap at dagat ay hindi niya alam. Aba, sabi ko Javier, huwag po kayong paloko sa matandang bangkay na ito. Tawag lang naman iyon. Tiyak na itong matandang bangkay ay nagpapanggap sa tulong ng iba. Tama po ba? Tama ang sinabi ng nanay ko. At saka kaninang umaga, nakahiga pa siya sa harap ng aking sasakyan ng kasal nagkukunwaring aksidente. Kung hindi lang ako naiinis sa malas, hindi ko na sana siya pinansin. Sigurado nasa kulungan na siya ngayon. Kung hindi dahil sa ayaw ko ng malas, hindi ko na siya pinansin. Matagal na sana siya nasa presinto. Tama ka dyan. Kung talagang isang malaking pinuno, paano magiging ganito ang suot para dumalo sa kasal? Tiyak na natatakot siya kay Javier Mendoza na managot sa mga nakaraang pagkakamali kaya nagpanggap. Bilang isang mataas na opisyal ng grupo ng ulap at dagat para makatakas sa grupo ng ulap at dagat sa parusang dapat niyang matanggap kaya sa hindi sinasadyang pagkakataon na abutan niya ang aksidente sa panig ni Javier Mendoza. Ay, muntik na akong maloko niya. Oo nga. Muntik na maloko ako ng matandang ito. Tatawagan ko na ang lolo ko para kumpirmahin. Matandang ito, hintayin mo ako. Uy! Lolo, ako ito.
Kanina nakatanggap ako ng balita na sinasabing natanggal daw ako sa trabaho. Gusto ko pong magtanong sa inyo para kumpirmahin. Paano naman mangyayari yun, ikaw ang apo ko? Sa grupong ito, sinong magtatanggal sa iyo nang hindi ako kumukonsulta? Huwag kang mag-alala. Sabi ko na nga bay. Sige lolo, mauna na kayo sa trabaho. Wala na muna akong istorbo. Sandali, narinig ko si Wang Tieshu ay may kasamang ilang tao biglang umalis sa kumpanya. Doon, wala namang problema kamakailan? Problema? Lolo, huwag kang mag-alala. Wala namang problema sa akin. Maya-maya aayusin ko ang pagtanggap sa mga pinuno. Walang magiging aberya. Sabi ko naman walang problema eh. Ang tanga ko talaga. Ang lolo ko ay isang matandang miyembro ng grupo at miyembro rin ng board. Grupo ng ulap at dagat, paano naman na basta na lang nila ako tinanggal. Matandang lalaki. Niloloko mo ako. Gaano katagal? Mga 5 minuto lang, pinakamabilis na yan. Bilisan mo pa. Javier po. Matanda na ang tatay ko. Hindi na niya kaya ang mga to. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Andres, tumabi ka. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa akin ngayon, tatay. Gagawin ko ang gusto ko. Sino ka para turuan ako? Saktan ninyo siya. Tigil, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, anak. Javier Mendoza. Hindi kita papatawarin. Tiyak na hindi kita papatawarin. Sige. Marami akong panahon. Ngayon, kasama ko kayong mag-ama. Lilibangin ko kayo. Uy, lahat. Pasensya na sa inyong lahat ngayon. Nagkamali ang anak ko sa tao. Kanselado ang kasal ngayon, ang mga regalo at pera ninyo. Ibabalik ko lahat. Ngayon, maari na kayong umalis. Grabe naman ito. Ang dalawang ito hindi. Sinasabi mo yan, tara na. Uy, tara na. Pasensya na po sa inyong lahat. Patawad. Andres. Anak, okay ka lang? Tay, kumusta ka? Ayos lang si tatay. Hindi pa tapos ang araw na ito. Ang pamilya Javier, ang pamilya Son, hindi ko kayo patatawarin. Matanda. Ngayon, may isa kang sinabi na tama. Ang nangyari ngayon, hindi pa tapos. Ginong Javier. Ginoong Javier. Malaki ang puso ninyo. Kalimutan na lang natin ito. Matanda na ang tatay ko, hindi na niya kaya ito. Ipinapangako ko na hindi na ulit magpapakita sa inyo. Andres, Paparusa pa kayo, gusto nang umalis. Malabo, kanina kayong mag-ama ang yayabang nyo. Pinunit nyo ang kontrata ko at gusto nyo akong paalisin. Uy, ba't hindi kayo nagsalita kanina? Sabihin, gagawin daw akong magbayad. Hindi ko kayo basta pakakawalan. Kung hindi, gagawin nyo akong magbayad. Tama ba? Eksakto. Ginalik niyo si Ginoong Javier at gusto niyong makawala? Malamang hindi madali. Kyle,
Malapit na siya. Pagdating niya, lahat kayo magbabayad. Tandang, pwede bang tumigil ka sa pagmamayabang? Napapansin ko talagang naglalagay ka ng ginto sa iyong muka. Sino si Kyle Aquino? Iyan ay mula sa grupo ng Ulap at Dagat, ang assistant ng chairman. Siya ang may hawak ng maraming malalaking bagay ng grupo. Sa tulad mo na matandang nagtitinda ng gulay sa probinsya, ano namang koneksyon? Si Kyle Aquino ay ang pangkalahatang assistant ng grupo, napaka-impluensya. Sa buong lungsod ng Luntian, walang nangangahas banggitin ang kanyang pangalan. Ikaw? Isang matandang taga-probinsya, karapat-dapat ka bang banggitin siya? Tatay, mukhang masyado akong naging mabait sa inyo. Sige, awayin ninyo. Tatay. Tatay. Ay! Ang ganda ng tagpo ng pagmamahalan ng ama't anak Pero pasensya na, sa lungsod ng Luntian, ang magalit kay Javier Mendoza, ganito ang kahihinatnan. Malapit na tayo. Pagdating sa kanto, nandoon na. Malapit na, malapit na. Bilisan pa, bilisan pa. Anak. Anak. Anak, okay ka lang ba? Okay lang ako. Anak, huwag kang matakot. Tatay, tatawag ako ng doktor para sa'yo. Naku! Ikaw matandang gago, magpapapulis ka pa talaga? Anak, Javier Mendoza, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Javier Mendoza, ano ba ang gusto mo sa akin? Tingnan mo ang edad mo, matanda ka na. Hindi na kita pahihirapan. Halika. Luhod ka sa harap ko. Dumaan ka sa ilalim ng aking mga binti. Papatawarin ko kayong dalawa. ay, Ginoong Mendoza, ang lawak ng inyong kalooban. Ginoong Mendoza, ako na. Bitawan mo ang tatay ko, Ginoong Mendoza. Andres, May karapatan ka bang magsalita dito? huwag. Huwag. Ano pang hinihintay mo? Halika. Tulungan ninyo siya. Sinabi ko sa iyo, luhod ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Javier Mendoza, kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Tatay, okay ka lang ba? Ginoong Mendoza, nagmamakaawa ako sa'yo. May sakit ang tatay ko. Tawagan mo ng ambulansya para sa kanya. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Kahit ano gagawin ko. Ginoong Mendoza. Una, tapusin mo muna ang hindi mo natapos. Pagkatapos, mag-usap tayo. Andres, Ginoong Mendoza. Ginoong Javier. Nakikiusap ako. Nakikiusap talaga ako. Nakikiusap ako sa inyo, Ginoong Javier. Tawagan mo siya ng ambulansya. Nakikiusap ako sa inyo, Ginoong Javier. Ginoong Javier, Ginoong Javier. Ginoong Javier. Andres, huwag kang mamanhik sa kanya. Alam ko ang katawan ko, hindi mo kailangang mamanhik sa kanya. Ginoong Javier, tawagan mo na ang ambulansya, Ginoong Javier. Ginoong Javier, nakikiusap ako. Sige, dahil sa iyong taos-pusong pagsusumamo. Halika, ikaw ang pumalit sa tatay mong yan. Gawin mo ang hindi niya natapos na gawain para sa akin. Gumapang ka sa ilalim ng aking mga binti. Sa ganoon, mabait ako tulungan ng matandang iyon tumawag ng ambulansya.
Halika. Ginoong Javier, si Kyle Aquino nasa hotel na kami ngayon. Kyle, halika. Ikulong muna ang dalawang baliw na ito. Pagkatapos ng inspeksyon ni Kyle, saka natin sila haharapin. Huwag hayaang makita ni Kyle at isipin na malas. Bahala na kayo. Opo. Dalhin ninyo. Andres, Dumating na si Kyle Aquino ng grupo ng ulap at dagat. Kyle Aquino, ang inyong pagdating po talagang pinaparangalan ng Yuntian Hotel ay isang malaking karangalan. Sige, magpakilala po ako. Ako po ang tagapamahala ng Yuntian Hotel, Javier Mendoza. Tawagin ninyo na lang akong Javier. Ay, tingnan ninyo po ako. Itong si Kyle Aquino na nag-i-inspeksyon ng maraming hotel, siguradong pagod na po. Bilisan ninyong magtimpla ng tsaa. Ng magandang tsa. Magtimpla ng tsaa. Opo. Ito po ang totoo. Ang aming hotel ay may dumating na magandang Longjing tea. Pinatimpla ko ito para sa inyo. Huwag na kayong mag-abala. Ang pagpunta ko ngayon ay para kay Diego Cruz, para sa dalawang bagong kasal na magbigay ng isang malaking regalo. Diego Cruz. Iyon ang mula sa punong tanggapan. Siya po ay halos 20 taon nang hindi nagpapakita. Paano biglang pumunta sa lungsod ng Luntian, isang maliit na lugar? Sa teorya, ang chairman ngayon dapat nandito siya. Bakit hindi ko siya nakikita? May kasalan kasi natapos na. dumating na ang regalong inihanda ko. Baka naman ang pagkatao ni Diego Cruz talagang hindi ordinaryo, Nababali na talaga ako, isang taong nagbebenta ng gulay, paano magiging chairman ng grupo ng ulap at dagat. Kyle Aquino, may hindi ka alam. Ngayon sa kasalan may konting aberya nga natapos na, pero ang inyong pagdating po ay isang malaking karangalan para sa amin. Pasensya na po sa tanong, tungkol sa chairman na iyan, nandito ba siya ngayon? Yung chairman na si Diego Cruz? Siya ngayon dumating na ba? Siyempre, si Andres nitong mga nakaraang taon ay nag-focus sa pag-aaral. Ngayon graduate na siya at bumalik na. Siyempre, si Chairman Diego mismo ang mag-aasikaso ng kasal para sa kanya. Sabi ko na nga ba si Andres na walang kwenta paano naging nag-aral ng nakakulong. Isang mayamang binata. Tingnan mo yung kanyang pagkapobre. Si Chairman Diego. Malamang gusto lang niya para kay Andres maghanap ng tamang venue para sa kasal. Nagkataon lang ang lahat. Dapat nandyan na si Chairman Diego. Nasaan siya? Siya? Hindi ko nakita si Chairman Diego Tay, okay ka lang ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging ganito. Anak, hindi mo kasalanan. Matandang walang hiya, manahimik ka. Si Kyle Aquino ay nasa labi kausap si Javier Mendoza tungkol sa mahalagang usapan. Kung malaman ni Kyle Aquino na nagkakagulo kayo dito, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Mamamatay ka na hindi mo alam kung paano. Tay, matandang hayop ka. Akala mo makakatakas ka. Ngayon gusto kong makita kung ano ang kaya ninyong gawin na mga alon. Kung ganoon, ngayon ay maayos ko kayong didisiplinahin, kayong dalawa. Suntukin nyo sila. Tiyo. Ang tatay ko ay matanda na, hindi na niya kaya ito. Pakiusap, pakawalan mo siya. Gagawin ko ang anumang gusto mo, kahit ano gagawin ko. Kahit ano. Sige, halika rito. Luhod at sumamba ka ng 3 beses. Luluhod ako. Andres Cruz, huwag kang luluhod. Hindi sila karapat-dapat. Tatay, Sige.
May tapang ka. Ngayon tutuparin ko ang hiling ninyong mag-ama. Sasamahan ko kayo sa paglalakbay. Hindi ba ngayon ang kasal ng pamilya San? Nasaan ang lalaking ikakasal na si Andres Cruz? Kyle Aquino, ang kasal ngayon medyo nagkaroon lang ng kaunting aberya. Aberya? Anong aberya ang pwedeng mangyari sa kasal? Hindi naman ikaw ang may pakana, di ba? Hindi. Lahat ng yon ay dahil kay Andres Cruz, siya ang may problema. Mr. Javier Mendoza, marami na po kayong naitulong sa amin. Talaga? Saan ba si Andres Cruz? Gusto ko siyang makita ngayon. Sir Kyle Aquino, hindi ninyo alam, itong si Andres Cruz, siya ay isang lubos na mersenaryo. Noong una, nilapitan niya si Clara Santos natin, iyon ay para lamang makuha ang kayamanan ng aming pamilya, Santos, para lang umangat sa buhay. Tunay nga. At yung Andres Cruz, kahit na may ama siyang taga-probinsya, itinatago niya. Ngayong araw ng kasal, kasama pa ng kanyang ama na iyon, nagkasama silang ng gulo. Sa tingin ninyo, walang karanasan sa mundo, mukhang mahirap. Hindi ko alam kung bakit ako naakit sa kanya noong una. Higit pa riyan. Ang matandang ito kaninang umaga ay nagkunwaring nabangga sa sasakyan ng kasal namin. Hindi ninyo alam, ang mag-amang ito magkasundo sila sa scam. Simula sa kalsada, nag-scam sila. Hanggang sa aming kasal. Sabi mo, ang scam na ito may kasama pa silang grupo. Sa aking palagay, dapat ang mag-amang ito ipasok sa piitan, turuan ng leksyon. Sir Kyle Aquino, ang mga bagay na ito mula simula hanggang wakas, ako ang humawak. Ang matandang ito kaninang umaga, nagkunwaring nabangga ang sasakyan ng kasal. At sa mismong kasalan nagpanggap na chairman at nagwala. Buti na lang mabilis akong nagdesisyon at ipinadakip ko silang lahat para hindi naabala ng dalawang baliw na yon ang inyong kapayapaan. Alam ninyo rin, sa lungsod ng Luntian ang pamilya ng maliliit na kumpanya. Hindi sila nakakita ng magandang buhay, madaling maloko ng mga manloloko na tatakot o nadadala, pero kailangan din ng tulong ninyo, Sir Kyle Aquino, inyong paggabay para ako ay makapaglingkod sa grupo, patuloy na linisin ang mga taong ito na nakakasira. Magaling ang ginawa mo. Isara ang lahat ng labasan ng hotel. Ngayon, dapat nating hanapin at ibalik sina chairman at ang binata. Sino mang hahadlang pakitunguhan ayon sa pinakamataas na patakaran ng grupo. Opo. Sir Kyle Aquino, sandali, teka. Sir Kyle Aquino, hindi naman kailangan ng ganong kaguluhan, di ba? Ang dalawang probinsyanong ito, hindi naman kailangan na kayo pa ang mag-abala. Narito ako, may karapatan ka bang makialam? Sige. Sir, may ingay sa storage room. Nakalak ang pinto mula sa loob. May naririnig na pagtatalo. Dalhin mo ako doon. Kyle. Takpan ang kanilang mga bibig. Saktan ng matindi. Huwag silang hayaang umingay. Sinabi na ni Mr. Javier, kung hindi sila maayos, hampi gawin ang lahat para manahimik sila. Sandali. Luis Santos, ngayon kung pakakawalan mo kaming mag-ama bukas, tiyak kong gagawin kong umangat ang pamilya Santos sa tagumpay. Ikaw. Ikaw lang. Kyle. Kyle, ang silid-imbakan ay para sa mga kagamitan at iba pang gamit, marumi at magulo. Hindi na kailangan na kayo mismo ang pumunta. Papasukin ko ang tao para tingnan para sa inyo. Ayos na yon. Oo nga, Kyle, ang maruming lugar na iyon hindi bagay sa inyo dahil sa inyong mataas na posisyon. At saka yung dalawang manloloko, malamang nakatakas na sila. Kung gusto ninyo talagang hulihin sila, papuntahin ko ang aming seguridad ng pamilya Santos mula sa security department. Hanapin sila sa buong lungsod. Siguradong bukas ng umaga dadala namin sila sa inyo ng nakatali. Ang aking mga bagay-bagay, kayo ba ang dapat makialam? Kyle. Uy, Chairman, nasaan kayo? Nandito na ako. Kyle, may kailangan akong gawin ngayon, importante. Umalis na ako sa hotel, pasensya na at pinahirapan kita. Umalis na? Hindi kayo sasama sa kasal ng binata? May pulong pang emergency ang grupo, bumalik na ako, kailangan mong bumalik din agad. Sige, babalik na ako. Nakakatakot. Itong si Kyle, bakit laging hinahabol si Andres? At ang matandang iyon, hindi siya tumitigil? Wala naman akong kinalaman sa kanya.
Siya ang chairman, ang kanang kamay, tanging ang antas ng lolo ko ang nakakausap siya. Baka naman, ang matandang iyon? Wala namang espesyal na pagkakakilanlan? Wala na ang tao. Luis, narinig mo ba? Narinig mo ba ang sinabi ko? Si Kyle, ako ang nagtaguyod sa kanya. Assistant ng grupo. Sa buong grupo ng ulap at dagat, ako lang. Walang ibang makakapagpasunod sa kanya ng ganito. Ngayon, ang aking pagkakakilanlan, dapat malinaw na sa iyo. Tatay. Bakit mo sinaktan ng tatay ko? Sinaktan ko siya. Ano ngayon? Isang matandang taga-probinsya. Nagmamagaling na parang siya ang chairman. Huwag kang magpanggap dito. Sino ba ang nakakaalam kung si Kyle sa phone mo? Ay hindi lang pareho ng pangalan. Manloloko ka. Ang head assistant ng grupo ng ulap at dagat. Makikinig sa isang tindero ng gulay? Utusan ng matanda? Manloloko ba siya? Tumawag ka ulit. Papuntahin mo siya dito para harapin tayo. Malalaman mo. Ikaw, Sino ba ang nakakaalam kung tumatawag ka para may magligtas sa'yo? Ang pamilya namin, ang mga Santos, ay isang malaking pamilya sa lungsod ng Luntian. Ang pagpatay sa inyong dalawang walang silbi ay parang pagdurog ng langgam, ganun kadali. Ha ha ha! Isang maliit na grupo ng mga Santos at ganyan kang magsalita. Kung hindi lang bulag, ang anak ko sa inyo, wala kang karapatang makipagkita sa akin. Luis Santos, kung hahayaan mo kaming mag-ama ngayon, maari kong isipin na walang nangyari. Kung hindi, panigurado, babayaran mo ang lahat. Babayaran kita? Kailan ba ako nagbayad? Kailangan mong maintindihan ang sitwasyon. Ngayon mismo, babayaran mo ako. Sige, awayin niyo siya. Andres. kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Huwag niyong saktan ang tatay ko. Luis Santos, sige pagtiyagaan mo ako, ayos lang. Pero sinaktan mo ang anak ko. Ngayon ang utang na ito, pagbabayarin kita ng buong buo. Putang ina, ang tigas ng ulo mo, ha? Bakit kayo nakatutulala? Sige, ituloy ang pagpalo. Sandali. Ano, nawa ka? Kung alam mo lang ngayon, mas mabuti pa kanina, pinaluhod mo na siya sa akin. Baka sakaling maging maganda ang aking kalooban, mapalaya ko kayong dalawang walang kwenta. Tatay, huwag mo akong pakialaman. Huwag mo akong pakialaman. Luis Santos, ako si Diego Cruz. Ngayon dito ay nanunumpa. Kung ako ay lalabas na buhay, tiyak na gagawin ko na ang iyong pamilyang Santos ay tuluyang maglaho sa lungsod ng Luntian. Mawala? Ako pa ang mawawala? Ang dapat mawala ngayon kayong dalawa. Tingnan natin kung wala na kayong proteksyon ng grupo ng ulap at dagat, gaano pa kayo kayang magmayabang hanggang kailan? Si Kyle ay dapat na nakaalam na may mali. Ang telepono ko ay may naka-install na emergency location system. Kapag na-force shutdown o nasira, ang terminal nito ay agad makakatanggap ng alarma. Andres, tiis pa konti. Tiyak na ilalabas ka ni tatay. Anong nangyari? Sir Kyle, ang signal ng telepono ni Chairman Diego ay nawala. Ipinapakita ng system na ang device ay nagtamo ng pisikal na pinsala at ang huling lokasyon ay nasa Hotel ng Langit at Ulap. Talagang may problema. Kaya pala bigla akong pinabalik ni Chairman Diego. Kailangan ba naming pumunta doon ngayon? Si Javier Mendoza ay nagpadala ng tao kanina para bantayan ang pintuan ng hotel at hindi kami pinapalapit. Kung bawal mag-imbestiga, lulusob tayo. Ipaalam sa lahat na maghanda. Sa loob ng 5 minuto, pumunta sa hotel sa likod na pinto para magtipon. Tipunin ang lahat ng tao. Gawing malaki ang ingay. Opo. Huwag kayong mag-alala, Chairman Diego. Kahit gibain ko ang hotel na ito, ilalabas ko kayo ni Andres. Bumalik na sa grupo ng ulap at dagat si Kyle na tanga. Nasa hotel na ito siya ngayon. Tayo ang may kontrol dito. Clara Santos, sabihin mo sa tatay mo na dalhin ang 2 walang kwentang tao dito. Gusto kong malaman nila sa lungsod ng Luntian kung sino ang may kapangyarihan. Matandang ito, hindi mo ba sinabi na ikaw ang chairman ng grupo ng ulap at dagat? Nang dumating si Kyle Aquino, bakit hindi kanya isinama bilang chairman? Hahaha. Clara, nagmahalan naman tayo kahit papaano. Pakiusap, bitawan mo na ang tatay ko. Tumahimik ka. Sino ka ba? At naglakas loob kang tumawag sa pangalan ko? Isang walang kwentang asawang lalaki, hindi man lang marunong gumawa ng tama. Suntukin mo siya. Andres,
Sandali lang. Ano yan? Ito ang grupo ng ulap at dagat eksklusibong kwintas ng tagapagtatag. Sa buong grupo, ang chairman lang ang may karapatang magsuot nito. Ang kwintas na ito ay may nakatagong chip ng pangunahing lupon. Matandang ito ikaw. Ikaw talaga ang chairman? Naniniwala ka na ba ngayon? Ikaw. Itong basurang bagay na to, gusto mo ring manloko, Ginoong Javier. Itong matandang ito, tiyak na niloloko ka lang niya. Kung hindi, kung talagang may kakayahan siya, paanong siya ay naipit sa atin hanggang ngayon? Ibig sabihin siya ay isang matandang nagtitinda sa palengke, anong alam niya? Itong basurang bagay ay madaling mabasag. Sabi ko, Ginoong Javier, hindi kaya naloko ka ng matandang ito sa mga kasinungalingan niya? Oo. Peke talaga yan. Itong matandang to gusto lang umasa sa bagay na yan para makalusot. Javier Mendoza, ang kuwintas na ito nakita mo na siguro sa lumang litrato namin ng lolo mo. Isipin mong mabuti. Kung talaga akong nagtitinda lang, paano ko malalaman ang chairman ng grupo ng ulap at dagat na hindi kailanman ipinakita sa iba ang itsura ng kanyang kwintas? Ikaw na mahilig manloko, siguradong pinag-aralan mo na ang mga mayayaman sa lungsod ng Luntian. Naghihintay lang ng pagkakataon manloko. Huwag mong kalimutan bago ang kasal, ginawa mo akong hindi masaya. Ano pa ang kailangan mong sabihin? Dalhin na ang dalawang walang kwentang ito at itapon para hindi na sila makasagabal. Kung manloloko ba siya kapag dumating si Kyle para sunduin ako, malalaman nyo ang totoo. Parang nabaliw ka na sa pagtitinda. 3, anong sabi mo? 2. Dalhin na. 1. Tumigil bitawan ng chairman? Andres. Tatay. Diego Cruz, pasensya na at nahuli ako, patawad. Kyle Aquino, loko ka ba? Isang matandang nagpanggap lang na naaksidente, yung nakahiga sa sahig, isang mahirap na manugang, paano siya? Oo nga, ito ay isang matandang nagtitinda ng gulay siya, paano siya? Ang chairman ng grupo ng ulap at dagat. Ikaw ay Diego Cruz. Si Andres natin, hindi ba siya ang grupo ng ulap at dagat tagapagmana? Kyle, tawagan mo ang pinakamahusay na medical team para pumunta dito. Ay! Bienan. Magkakapamilya pala tayo, hindi na nakikilala ang isa't isa. Ay, si Andres natin. Nahimatay lang siya ngayon. Kapag nagising siya, magagawa pa rin pakasalan si Clara natin. Ay, kamag-anak sa aking pananaw, ang kasal natin dapat ituloy. Sa susunod, ako at si Clara sa inyong mag-ama, gagawin ko lahat para sa inyo. Santos, mapangapi, hindi karapat-dapat ang pamumuhunan ng grupo ng ulap at dagat. Mula ngayon, grupo ng ulap at dagat, lahat ng pakikipagtulungan sa mga Santos, kanselahin lahat, arestuhin. Huwag ka mag-anak, makinig ka, ipapaliwanag ko. Bakit ka pagalit? Bitawan mo ako. Tapos na, ang pamilya Santos ay tuluyan ng wala. Grupo ng mga Santos. Grupo ng mga Mendoza. Dumating na ang inyong kaparusahan. Ano ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa'yo, ang lolo ko ay isang matandang kasapi ng grupo. Hindi mo ako magagalaw. Javier Mendoza, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Inaabuso mo ang iyong tungkulin. Simula ngayon, lahat ng kumpanya sa ilalim ng grupo ng ulap at dagat habang buhay ay ipinagbabawal ang pagkuha. Maglalakas loob ka bang galawin ako? Sinasabi ko sa'yo, ang lolo ko ay isang matandang kasapi ng grupo ng ulap at dagat. Enzo Mendoza, hindi ka niya hahayaan. Sige, gusto ko rin siyang tanungin kung paano niya pinalaki ang isang apo na tulad mo. Kyle Aquino, tawagan si Enzo Mendoza. Sabihin sa kanya na pumunta agad dito para makita ako. Opo. Enzo Mendoza, hinihiling ka ng chairman. Papuntahin ka kaagad sa grupo ng ulap at langit at alagaan mo ng maayos ang iyong apo. Kyle Aquino, ang pamilya Cheng, ang pamilya Jiang at Hu, ang pamilya Lin at Yu, sila ay madaling maniwala sa isang panig. Wala silang kakayahang makilala ang tama at mali. Simula ngayon, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila. Pagbalik mo, ayusin mo na. Opo. Ikaw na Suwail na anak.
Alam mo ba kung ano ang ginawa mo ngayon? Lumuhod ka. Lolo, sinaktan mo ako, pinapaluhod mo ako. Chairman, hindi ko alam kung anong kasalanan ng apo ko ang nagawa niya. Gusto kong tumulong sa iyong mga alalahanin. Ang iyong apo sa harap ni Diego Cruz at sa harap ng bagong chairman ng AAPI gamit ang kapangyarihan, nagsasalita ng walang katotohanan palihim na kasama ang pamilya. Santos ay nagtataguan ng komunikasyon. Ninakaw ang pondo ng grupo ng ulap at dagat at lihim pa na ilegal na ibinenta ang mga tulong na pwesto para sa SME ito. Shareholder, alam mo ba ito? Diego Cruz, aaminin ko, ako ang may sala. Hindi ko natuturuan ng tama ang apo ko. Isaalang-alang mo ang matandang ito na naglingkod ng tapat sa grupo sa loob ng 30 taon, patawarin mo siya at iligtas ang kanyang buhay. Lolo, bakit ka nakikiusap sa kanya? Walang hiya. Bakit hindi ka lumuhod kay Diego Cruz? Alam mo ba kung hindi dahil kay Diego Cruz noong una, tinulungan niya tayo, ang pamilya siyang namin ay mamamatay na sa gutom. Ngayon, nakagawa ka ng napakalaking kasalanan. Diego Cruz, nagkasala ako. Diego Cruz, patawarin mo ako. Diego Cruz, mali ako. Sige na. Ang grupo ng ulap at dagat ay hindi nagpapaalaga sa mga walang utang na loob. Simula ngayon, lahat ng shares ng pamilya siyang ay kukunin namin. Kayo ay umalis sa lungsod ng Luntian. Salamat, Diego Cruz. Lakad na, walang hiya. Kyle, tara na. Diego Cruz, tulong, mabilis, tawag ng ambulansya, mabilis. Tatay, nagising ka. Dahan-dahan lang. Alam mo ba, pinag-alala mo ako. Okay lang ako. Anong okay lang? Alam mo ba kung ano ang sinabi ng doktor? Sabi, anong sabi? Sabi niya, hindi regular ang pagkain mo at may mataas na blood sugar ka. Simula ngayon, mga pagkaing matamis dapat bawasan mo. Kung hindi, magkakaroon ka ng diabetes, mahihirapan ka niyan. Sige, alam ko na. Anak, pinapakialaman mo pa ang mga bagay ng tatay mo. Ikaw, itong si Andres Cruz, paano nangyari? Kung alam ko lang sana, hindi ko na sana siya ginipit. Kung si Clara Santos natin ay nagpakasal kay Andres Cruz, edi ako ay kamag-anak ng grupo ng ulap at dagat ng presidente, ang aking balyawan. Tama na. Ngayon mo pa sasabihin. Ano ang silbi? Isipin mo na lang pagkatapos bawiin ng grupo ng ulap at dagat ang puhunan ng grupo ng mga Santos ay naputulan ng pondo. Paano natin babayaran ng utang? Andres Cruz. Kung si Clara Santos natin ay humingi ng pabor kay Andres para ibalik ng grupo ng ulap at dagat ang pakikipagtulungan sa grupo ng mga Santos, hindi ako maniniwala na si Andres Cruz kay Clara Santos ay walang kahit anong nararamdaman. Kung mayroon, matagal na sana. Bakit pa umabot ng ganito? Sabi mo hindi rin kung gayon, ano ang gagawin? Hindi ako maniniwala. Na si Clara ay may dinadala sa pamilya ng mga Cruz na hindi nila papansinin ang aming kalagayan. Higit sa lahat, hindi ako naniniwala na ang ibang shareholders ay makapagpigil. Na makitang umakyat si Andres Cruz. Sinunod na ni Chairman Diego ang iyong kahilingan na ipinag-utos sa doktor na itago ang iyong kalagayan kay Andres. Sa ngayon, wala namang problema, pero natatakot akong hindi na ito magtatagal. Itago muna natin ito sa kanya. Ngayon hindi ko rin alam. Bago ako pumanaw, makikita ko ba ang kasal ni Andres? Tatay, ano bang pinag-uusapan ninyo? Kyle Aquino, ikaw. Halika, hindi tatay kayo. Wala Ipakikilala kita. Ito ang aking katulong na si Kyle Aquino, ang unang katulong ng grupo ng ulap at dagat. Magandang araw, Ginoo. Ako si Kyle Aquino. Maaari mo akong tawaging Kyle tulad ng ginagawa ni Chairman Diego. Hindi. Tatay, ito.
Hindi maaring ikaw ay... Kyle? Chairman Diego? Andres, ito ang dati kong regalong nais ibigay sa iyo. Dapat sana, sa araw ng iyong kasal, ibibigay sa iyo. Ay, Talaga? Ang sakit talaga. Hindi ako nananaginip. Tatay, totoo ito. Totoo. Andres. Tatay, dati, sawa na sa daya at lansangan ng negosyo, pinili kong magretiro. 20 taon na itong pagre-retiro. Hindi ko pinansin ang iyong nararamdaman. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Mula ngayon, lahat ng tao sa lungsod ng Luntian ay titingala sa iyo. Tatay. Yung tindahan natin ng gulay? Totoo rin ang tindahan, munting libangan lang ng tatay mo. Sa susunod, babalik pa rin ako doon at magpapatuloy. Sige. Pero hiwalay yon. Narinig ko sa labas ng pinto. Hindi tungkol yan. May itinatago ba kayo sa akin? Sir Andres, ganito po yan. Si Diego Cruz po nakatanggap ng imbitasyon sa isang piging. Ang dadalo ay mga mayayaman at makapangyarihang kabataan mula sa iba't ibang industriya. Si Chairman gusto niyang pumunta ka bilang tagapagmana ng grupo ng ulap at dagat sa piging upang bumuo ng sarili mong koneksyon. Pero natatakot siya na baka hindi ka makibagay sa okasyong ito. Andres, itong piging, kung ayaw mong pumunta, huwag na tayong pumunta. Akala ko may malaking problema. Maliit na bagay lang pala. Sa susunod, sabihin mo na lang sa akin ng direkta. Kung hindi, iisipin ko na may itinatago ka sa akin. Paano naman yon? Dahil pumayag ka, kailangan pumunta tayo ngayong gabi. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Pupunta talaga ako. Tama na, huwag ka na rito kasama ang matandang ito. Sa mga susunod na araw, si Kyle ang tutulong sa'yo na pamahalaan ng maayos ang grupo. Ngayon ay mahalagang panahon para maging matatag. Sige, tatay, magpahinga ka muna. Hindi ko ipapahiya ang iyong inaasahan. Sige, umalis ka na. Oo. Chairman Diego. Ikaw? Hindi mo ba sasabihin sa kanya ang totoo? Wala na akong maraming oras. Kung malaman niya, tiyak na babalik siya para samahan ako. Kung hindi ko siya matutulungang maging matatag sa grupo bago ako mawala, hindi ako mapapanatag. Uy, sino to? Andres, ako to. Wala na tayong relasyon. Buntis ako, kailangan mong panagutan ako. Paano nangyari yan? Ikaw mismo ang nagsabi, bago tayo ikasal, hindi tayo pwedeng magsama. Naalala mo ba yung para sa isang order noong gabing lasing ka? Sinabi ng tatay ko noon na kung makukuha mo ang order para sa Pamilya Santos, papayag siya sa atin. Noong araw na yon, kahit na ano paman, iyo ang bata, kailangan mong panagutan. Kung ang resulta ng iyong desisyon ay hindi ko gusto, ang tatay mo ay tiyak na gustong-gusto ng apo. Ano ang gusto mo? Alam mo naman ako lang. Ang hinihiling ko ay hindi mataas. Ibalik ang grupo ng ulap at dagat at ang pag-invest ng grupo ng mga Santos. Ang batang ito, bahala ka na. Pag-iisipan ko. Andres Cruz, maliit na bagay lang yung pagpapatuloy ng partnership, nag-aalangan ka pa. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kung mamatay ka, ang anak sa aking tiyan ay ang grupo ng ulap at dagat ang tanging tagapagmana. Hoy, nalaman ko na. Ngayong gabi, pupunta si Andres Cruz sa ang business banquet sa kanluran ng lungsod. Liblib ang lugar na yon, maraming butas sa seguridad. Pinakamagandang oras para kumilos tayo. Naintindihan ko. Asikasuhin mo ito ng mabuti. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Resulta lang ang gusto ko. Andres Cruz, mawala. Huwag kang mag-alala. Tiyak na siya ay hindi na makakabalik sa grupo.
Ang anak na babae ng mga Santos at ang usapan nila ni Andres sa hallway, narinig ko na lahat. Anong buntis? Halatang may masamang pakay. Diego Cruz. Kumusta? Ano ang nalaman mo? Gaya ng inaasahan ninyo, talagang may problema dito. Gusto nilang sa bangket ngayong gabi saktaan si Andres. Sabi na nga ba, masama ang intensyon. Kahit na gusto ko nang magkaapo, hindi ko naman gusto na ang aking anak ay itulak sa apoy. Diego Cruz, kung gusto ninyo, mag-imbestiga pa ako sa background ni Clara Santos. Ano pang iimbestigahan? Kakabanggit lang niya kay Andres na ibalik ang investment at agad na itinapon ang pregnancy test. Malinaw na ito ay bitag. Diego Cruz. Hindi dapat pumunta si Andres sa banquet ngayong gabi. Pero ang imbitasyon ay personal ninyong ibinigay sa binata. Gusto ko siyang makilala ang maraming tao. Kung magiging maayos, makapag-uwi siya ng manugang na babae ay mas mabuti. Pero hindi ko naman gusto na mamatay siya. Ganito. Sabihin mo kay Andres na bigla akong nakaramdam ng sakit para umuwi siya at bantayan ako. Kung malaman ng binata na niloko ninyo siya, malamang hindi maganda iyon. Mas mabuti na iyon kaysa mahulog siya sa bitag. Bilisan mo. Teka muna. Papuntahin mo ang isang tao para bantayan sina Clara Santos at Javier Mendoza. Sila ngayong gabi, tiyak na may gagawin sila. Andres, bakit ka nag-iisa dito? Ang hirap kitang hanapin. Hindi ba ito si Miss Santos? Dati kay Ginoong Cruz ay hindi man lang tumitingin, parang galit. Ngayon, nagpapakyut siya, napakabilis. Ano pa nga ba? Dati akala ko siya ay isang mahirap na lalaki na madaling apihin. Mula pa kahapon, inanunsyo ng grupo ng Ulap at Dagat na ang binatang iyon ay naging tagapagmana. Ngayong nakita nilang yumaman siya, sumisip-sip na lang. Nagkamali kayo, sa totoo lang, ang relasyon namin ni Andres ay laging mabuti. Dati, ito ay pagtatalo lang naming dalawa, walang gabi-gabing galit ang mag-asawa. Ang bilis mong magbago ng muka, Miss Santos, mas mabilis pa sa pagpihit ng libro. Andres, inaapi niya ako, magsalita ka. Huwag kalimutan ang pregnancy test, ang tatay mo ay nasa ospital, naghihintay ng apo. Magandang umaga, Ginoong Cruz. Ako si Mia Reyes ng Medikal ng mga Reyes. Kilala na kayo sa inyong reputasyon. Nabalitaan ko po na naospital ang inyong ama, ang aming pamilya sa medikal na larangan, ay may ilang mapagkukunan, hindi ko alam kung makatutulong ba ako sa inyo. Hoy, sino ka ba? Hindi mo ba nakita na ako at ang nobyo ko ay nandito? Sumisingit ka sa relasyon namin. Miss Santos, kung palagi kayong nagagalit, masama iyan sa balat. Ginoong Cruz, ang aming pamilya kamakailan ay nakagawa ng bagong paraan ng pagkain para sa lakas. Marahil ay para sa inyo makatutulong sa sakit ng inyong ama, kaya mag-usap tayo ng mas detalyado. Sige, maraming salamat. Hoy, ikaw na walang hiya, subukan mo lang mangakit. Clara Santos. Tama na ba yan? Andres Cruz, bakit mo ako tinulak? Kung may mangyari sa sanggol ko, may problema tayo. Hindi kita tatantanan. Miss Santos, ang galing ng acting mo. Pero, kanina nang mahulog ka, ginamit mo ang kamay mo para sumalo. Bawal yon sa buntis. Baka naman ang tiyan mo, wala lang. Sabi ko na nga ba may mali sa kanya? Wala namang buntis na ganito. Si Miss Han ay galing sa pamilya ng doktor. Miss Han, hindi ka naman magbibiro tungkol dito, di ba? Baka naman ang tiyan ni Miss Santos may totoong problema. Oo nga, di ba nung nakaraang araw, nagkaroon ng alitan sina Miss Santos at Mr. Andres? Kapag may anak, iba na ang situation. Sinungaling ka, Andres, huwag kang maniwala sa kanya. Nainggit lang siya sa atin. Aray! Aray! Andres, ang sakit ng tiyan ko. Bilisan mo, tawag ka ng doktor para matingnan ako. Bilisan mo nga. Sandali lang. Hahanap ako ng doktor para sa'yo. Hanapin ninyo si Andres Cruz. Maghiwa-hiwalay kayo. Buti na lang sa'yo. Kapag bumalik si Andres, pagbabayarin kita. Sige, hihintayin kita. Pero Miss Santos, pag tumagal ang pag-arte mong buntis, malalaman din ang totoo. Sa labi ka lang dati, masyado kang nagpakitang gilas. Ang peking pagbubuntis, madaling mahuli, at saka naglakas loob ka pang magpanggap sa harap ni Mia Reyes. Galing siya sa isang pamilya ng mga doktor.
Pagpapakitang gilas. Gusto kong lahat ng tao sa lungsod ng Luntian malaman na buntis ako kay Andres Cruz. Kapag si Andres Cruz at ang matandang iyon ay namatay, ang buong pamilya Cruz ay magiging akin. Sa oras na iyon, sino ang magtatanong sa akin? Sandali, talaga bang papatayin mo si Diego Cruz? Siya kasi ay ang tagapagtatag ng grupo ng ulap at dagat ito. Kung hindi ka magsasakripisyo, hindi mo makukuha ang gusto mo. Akala mo ba pagkaakyat ni Andres Cruz kayang magpatawad sa ating dalawa? Ngayong gabi, ikaw ang nagsabi na may butas ang seguridad ng party. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakamagandang oras para kumilos ay ngayon na. Sige. Ang mga tao naayos ko na kapag si Andres Cruz lumabas mula sa banquet hall sa oras na iyon, dalhin siya sa likod na eskinita sa abandonadong bodega gumawa ng aksidente. Walang may alam, walang makakakita. Hindi lang siya. Sa ospital naman, dapat na rin kumilos. Kung hindi mamamatay ang matandang iyon, ito ay isang panganib. Hindi mo talaga papatayin si Diego Cruz? Wala nang usapan. Magsimula na ang plano magkasabay sa magkabilang panig. Naiintindihan. Huwag mag-alala. Pagkatapos ng tagumpay, ang mga bahagi ng subsidiary ng grupo ng ulap at dagat ay hindi mawawala sa iyo. Ginoo, narinig ko na may buntis na hindi maganda ang pakiramdam sa loob. Ako ang doktor dito. Sasama ako sa iyo upang tingnan. Napakabuti naman, sumama ka sa akin. Mali na sa lobby siya, Tara. Ang lobby ay maingay at maraming tao. Hindi maganda para sa check-up. Naghanda ako ng mga kagamitan sa likod na lounge para sa check-up. Bakit hindi natin hilingin sa babaeng iyon na pumunta sa lounge? Ako ay sasama sa iyo upang kunin ang mga kagamitan. Oh. Sabi ni Miss Sun para maging payapa ang iyong pag-alis. Nasaan ang mga kagamitan? Hindi ito mukhang isang pahingahan. Pahingahan. Yan ang hantungan mo. Hoy! Diego Cruz, okay ka lang ba? Tumpak ang hula ng Chairman Diego. Okay lang ako, pinapunta ka ng tatay ko. Oo. Umalis ka na. Dali. Mr. Shu, kailangan ng palitan ang iyong IV. Itong bote ay pampalusog. Ano ang sangkap ng gamot na ito? Bakit hindi ko pa ito nagamit dati? Ito ay imported na nutritional fluid. Particular na inirekomenda ng doktor na gamitin mo ito. Mabuti ito para sa iyong katawan. Sandali. Hindi ka ba nurse dito sa palapag na ito? Matagal na akong na-ospital. Bakit hindi kita nakikita? Ngayong alam mo na, huwag ka nang lumaban. Matulog ka ng payapa para hindi na mahirapan. Sino ka? Tulungan. Bitawan ng tatay ko. Halika rito. Bitawan mo ako. Tatay, okay ka lang? Okay lang. Si Clara Santos ay talagang naglabas ng malaking pera kung itinurok talaga ang gamot na iyan. Ang matandang buhay ko ay hindi talaga kakayanin. Tatay, alam mo na darating sila. Ngayong araw nalaman ni Kyle Aquino na gagalaw sila ngayong gabi. Isa para sa iyo, isa para sa akin. At sinadya kong magpahina kanina para mahuli siya sa kanyang plano. Diego Cruz. Kung gusto mo ngayon na sina Clara Santos at Javier Mendoza dakpin na natin, huwag muna. Hayaan mo na siyang magsaya. Tara, pumunta tayo sa ballroom, manood ng drama. Ahem, pakinggan ninyo ako. Meron akong isang malaking anunsyo. Ako, buntis sa anak ni Andres Cruz. Simula ngayon, ako na ang tagapagmana ng grupo ng ulap at dagat. Kapag si Andres Cruz ay wala na, ang batang ito ay ang tanging natitirang lahi ng pamilya Cruz. Anong ibig sabihin ng wala na? Mukhang may mali sa sinabi niya. Dati sinabi niya na si Andres Cruz ay walang kwenta. Ngayon siya na ang ina ng tagapagmana. Ang mukha niya mabilis magbago. Simula ngayon, ako na ang may bahay ng pamilya Cruz. Ang grupo ng mga Santos at grupo ng ulap at dagat ay magkakaroon ng malalim na pakikipagtulungan. Simula ngayon, magkakapamilya na tayong lahat. Dumating ang chairman ng grupo ng ulap at dagat. Ang saya naman dito. Tatay, bakit kayo nandito? Andres, okay ka lang? Kung hindi ako dumating, ay hindi ko makikita ang koronasyon ni Clara Santos. Tay, huwag kayong magbiro.
Ayaw ko lang kayong mag-alala. Kaya hindi ko sinabi sa inyo, Andres. Talaga ka naman. Bakit hindi mo sinabi kay tatay ng maaga at isinama mo si tatay dito? Kung sakali mapagod si tatay, anong gagawin? Walang problema, ang katawan ko medyo matibay pa. Ikaw naman buntis ka na grabe ka pa rin magtrabaho, sobrang pagod na yata. Tay, hindi naman para naman kay Andres at sa bata. Kaya lang ang mga magulang ko palagi nilang iniisip na nung napangasawa ko. Ang pamilya ni Andres ay pinagkaitan ako. Kailangan daw 8 milyon na dowry. At saka sabi nila 10 milyon na deposit para sa bata raw lahat iyon. Pananakot ito. Tay, tingnan mo siya. Hindi ako maintindihan ni Andres. Para naman ito sa bata at saka ang grupo ng ulap at dagat, malaking kumpanya. Itong perang ito hindi naman malaking bagay. Tama ka, para naman sa bata. 8 milyon na dowry, 10 milyon na deposit. Sige, magpatuloy ka. At saka, gusto ko ang pinsan ko maging vice-presidente ng kumpanya mamahala sa negosyo sa East China. Ano sa tingin ninyo? Clara, huwag kang masyadong sumobra. Andres, ako ang sumobra. Ako ang nag-anak para sa pamilya ni Andres. Ano namang masama kung humingi ng pera? At saka kung hindi ang sariling pamilya, hayaan na lang ang iba. Vice-presidente ng East China, may iba pa ba? Oo, meron pa. Gusto ko po sana ang villa sa tabi ng ilog sa syudad ilipat sa pangalan ko at dagdag pa 200 milyon na trust fund. Kung sakaling si Andres sa hinaharap ay tratuhin kaming masama ng bata, may seguridad kami. Lahat ng ito ikaw at ang anak mo sa iyong tiyan. Karapat-dapat ba kayo? Diego Cruz, ang batang ito sa tiyan ay sa akin at kay Andres. Huwag kang walang hiya. Ang bata sa tiyan ay kay Andres ba? Wala ka bang kamalayan? Siyempre alam ko, may ebidensya ka ba? Kung walang ebidensya, kakasuhan kita ng libelo. Tulungan ninyo akong mga tuwiran. Ang pamilyang Cruz na ito dahil nabuntis ako. Gustong umiwas sa responsibilidad. Andres Cruz, magsalita ka naman. Titingnan mo lang ba ang tatay mo na inaapi kami ng anak ko? Wala akong masasabi. Andres Cruz, ikaw. Ako na ang magsasabi, Miss Sun. Sa totoo lang, hindi ka talaga buntis. Nung nadapa ka kanina, sumuporta ka gamit ang iyong palad. At noong nagalit ka, ginamit mo ang iyong tiyan. Hindi mo kayang lokohin ng sinuman. Kasinungalingan, nagseselos ka lang. Ang pamilya naming Han ay 3 henerasyong doktor. Kung hindi ka naniniwala, gusto mo bang tawagan ng isang doktor para suriin ka? Para makita ng lahat kung talagang buntis ka? Sino ang nakakaalam? Kayo ay nagkasundo na ba kayo? Andres Cruz, huwag mong kalimutan, maliban sa akin, walang gustong magpakasal sa'yo, hayop ka. Tama na. Ilabas siya. Andres Cruz, Diego Cruz, magsisisi kayo, hindi ko kayo patatawarin. Dalhin siya. Pumayag akong pakasalan si Andres. Ngayong araw, pumunta ako para makita si Andres. Mia, anong sinasabi mo? Hindi ba't ngayon lang tayo nagkakilala? Andres, hindi mo ba ako naaalala? Noong bata pa tayo, sa eskinita sa likod ng orphanage. Iniligtas mo ang isang batang babae na hinahabol ng asong kalye. Saklolo, saklolo. At ibinigay mo ang iyong tinapay sa kanya. Huwag kang matakot, bibigyan kita ng pagkain. Hindi na babalik ang aso. Salamat, kuya. Naalala ko na. Noon, nakasuot ka ng puting damit at pink na palda. Ang itsura mo nung umiiyak ka parang pusang may mantsa. Sige, sa susunod, huwag kang mag-isa pumunta sa liblib na lugar na ito. Kung masasaktan ka ulit, mag-aalala si nanay at tatay. Salamat po, tito. Salamat, kuya. Naaalala mo pa pala? Ilang taon kitang hinanap, narinig ko na sa party ngayong araw, ang tagapagmana ng grupo ng ulap at dagat ay darating din. Kaya naisip kong subukan ang aking kapalaran, hindi ko inaasahan na ikaw talaga. Haha, ang galing mo. Kapag nakatadhana, hindi mapipigilan. Si Mia na ito, gusto ko talaga. Ikaw, dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Hahaha. Sige, wala na tayong gagawin dito. Uwi na tayo. Tatay, tito. Chairman Diego. Andres, sinabi ng doktor dahil sa sobrang pagod ng tatay mo at paulit-ulit ang sakit niya.
kaya hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti. Paulit-ulit na sakit. Anong sakit? Andres, ang cancer sa tiyan ng tatay mo ay nasa huling yugto na. Anong sabi mo, cancer sa tiyan, huling yugto? Imposible ito. Ang tatay ko nung nakaraang araw nagbibiro pa sa akin, sabi niya babalik siya sa pagtitinda ng gulay. Imposible. Tatay, bakit mo itinago sa akin? Itinuturing mo ba akong ibang tao? Anak, natatakot si tatay na mabahala ka. Katatanggap mo lang ng grupo ang mga tusong matatanda sa board. Lahat sila nakatingin. Hindi maaaring dahil sa akin na mawala ka sa iyong sarili. Andres, huwag masyadong mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamahusay na medical team ng medikal ng mga Reyes. Sinabi nila na kahit mahirap ang sitwasyon, pero may pag-asa pa. Mabuting anak. Salamat sa iyo. Andres, ang katawan ni tatay baka hindi na magtagal basta't maayos mong pamahalaan ang grupo. Magiging payapa na si tatay. Tay, payapa ka. Pangasiwaan ko ng maayos ang grupo. Pagpagaling ka na lang, gagaling din tayo. Sige. Pinaupo ko ang caregiver dito para bantayan. Ikaw muna ang pumunta para asikasuhin ang mga bagay sa kumpanya. Ako na rito. Salamat. Sige, umalis ka na. Uy, Assistant Wang. Ginoo, may problema. Ang mga tao sa board nagkakagulo sa silid pulungan, sinasabi na dapat tanggalin ang iyong karapatan bilang tagapagmana. Sige, darating na ako. Mga direktor, alam ninyong lahat. Si Diego Cruz ay nasa bingit na ng kamatayan. Mahirap sabihin kung makakalampas pa siya. At si Andres Cruz, humpi isang batang lumaki sa probinsya maliban sa pagtitinda ng gulay kasama ang tatay niya. Kailan pa siya naka-expose sa mga gawain ng grupo? May punto si Sir Xiang. Ang laki ng grupo. Hindi basta-basta tao lang ang makakapangasiwa. Tama. Kahit ang pinakapangunahing hindi man lang niya alam ang financial statements, kahit ang ilang pangunahing tao sa proyekto hindi niya kilala lahat, bakit siya ang mamamahala sa grupo ng ulap at dagat? Kaming mga tao. Sumunod kay Chairman Diego naghirap ng maraming taon. Bakit? Titingnan lang natin ang pinaghirapan natin masira sa kamay ng isang batang walang alam. Pero siya naman ay ang itinalagang tagapagmana ni Chairman. Itinalaga. Kahit si Diego Cruz hindi man lang siya makapagpakita ng personal. Sino ang nakakaalam kung ang itinalagang ito ay gawa-gawa lang ni Andres Cruz na siya mismo ang gumawa? Sa tingin ko, gusto lang niyang samantalahin ang matinding sakit ni Chairman at agawin ng kapangyarihan. Ay, mga direktor, sa ating pagkakaisa, alisin ang karapatan sa mana at pumili ng ibang karapat-dapat. Ito lang ang paraan para mailigtas ang grupo ng ulap at dagat. Ito lang ang interes ng lahat. Ang masisiguro. Sumasang-ayon ako kay Sir Xiang. Hindi natin hahayaan ang isang walang alam na sirain ang kumpanya. Hindi ba ito ang ating binatang si Andres Cruz? Anong ginagawa mo rito? Ay, narinig mo ba kaming pinag-uusapan ng tungkol sa'yo? Kaya pumunta ka para magmakaawa? Mga Gino, alam ko may pagdududa pa kayo sa akin. Pero ang grupong ito ay ibinigay ng tatay ko sa akin. Kaya kong pasanin ang responsibilidad na ito. Pasanin ang responsibilidad? Ikaw? Ay, huwag kang magbiro.
Alam mo ba kung gaano karaming utang ang grupo ngayon, gaano karami ang mga proyektong kailangan ituloy? Inaalam ko pa lahat yan. At saka ang tatay ko, Huwag mo nang banggitin ang tatay mo, hindi na niya kayang protektahan ang sarili niya ngayon. Hanggang kailan ka pa niya mapoprotektahan? Ay, sa tingin ko mas mabuting maging realistic ka. At umalis ka na agad para hindi ka mapahiya sa huli. Para maiwasan ang kahihiyan. haha. Alam ko kung ano ang ikinababahala ninyo. Ito ang tatay ko, ang liham ng pagkakatiwala na personal niyang pinirmahan, na nagbibigay sa akin ng buong kapangyarihan sa lahat ng usapin ng kumpanya. Kabilang ngunit hindi limitado sa pag-aproba ng mga desisyon, pagtatalaga at pagtanggal ng tauhan. Ako ay anak ng aking tatay na personal niyang sinanay. Masigit sa iba, ako ang may karapatang managot dito. Wow, ito ay tunay na kay Chairman Diego, sulat kamay at personal na selyo. Ano ang ginagawa mo? Anong liham ng pagkakatiwala? Baka gawa-gawa mo lang yan. Chairman Diego ngayon ay hindi man lang makapagpakita, patay na walang ebidensya. Kung ano ang sabihin mo, iyon na. Javier Mendoza, sinira mo ng aking tatay, personal na liham. Sinira ako, ano ngayon? Hindi nakuha ang personal na kumpirmasyon mula sa bibig ng chairman. Sino ang maniniwala sa iyo? Sa tingin ko, sadyang sinasamantala mo ang kaguluhan para agawin ang kapangyarihan. Ang sinabi ni G. Javier ay hindi naman walang katwiran. Paano kung... Hintay na lang natin si Chairman Diego pagkatapos niyang magising. Mapapatunayan ko na may kakayahan si Andres. Miss Han, anong pakialam mo? Kahit na makapangyarihan ng pamilyahan, hindi nila kayang pakialaman ang panloob na usapin ng grupo ng Ulap at Dagat. Ang medikal ng mga Reyes ay handang makipagtulungan sa grupo ng Ulap at Dagat para sa malalim na kooperasyon. Sa susunod na 3 taon, mamumuhunan ng 5 bilyong piso upang suportahan ang mga desisyon ni Andres. At sinabi ng aking lolo, anumang proyekto na pinamumunuan ni Andres ang pamilyahan ay walang kondisyong susuporta. Totoo ang sinabi ni Miss Han, 5 bilyon. 5 bilyon. Ano ang 5 bilyon? Ang pamilya Siyang ay handang isanglaang lahat ng aming ari-arian at ibibigay ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa silangan ng lungsod. Kung susuportahan ninyo ako, ang dividendo sa susunod na 3 taon, Bibigyan ko kayo ng 30%. Totoo ba ang sinasabi ni Mr. Xiang? Ang lupa sa silangan, iyan ay isang malaking pagkakataon. Siyempre. Kung gusto ninyo tulungan akong palayasin ng batang ito, wala nang usapang 30%, kahit 50%, papayag ako. Lahat ng ari-arian ng pamilya Siyang ay na-freeze na. Ang lupa sa silangan ay matagal nang kinuha ng bangko. Ano ang isasangla mo? Kasinungalingan, ito ay pansamantala lang. Pansamantala. Kyle, ang anunsyo ng pagkabangkarote ng pamilya Siyang ipakita sa kanila. Mga kasama. Tingnan ninyo. Kahit na hindi na kaya ng pamilya Siyang ay kayo, huwag kayong maniwala kay Mia Reyes. Hindi naman siya talagang gustong pakasalan si Andres Cruz. Baka para sakupin ng grupo ng Ulap at Dagat, ito ay isang pakana. Tatay, bakit kayo nandito? Ang anak ko ay inaapi hanggang sa may pintuan ng bahay. Bilang ama, paano ako hindi darating? Diego. Chairman Diego, hindi ba kayo nasa ospital? Salamat sa iyo, buhay pa. Mia ay pinalaki ko mula pagkabata. Siya ay higit pa sa sapat para sa aking anak. Ang kanilang kasunduan sa kasal. Tanggap ko. Salamat, Tito. Makasama mo lang ngayon. Lahat ng usapin ng grupo ng Ulap at Dagat ay si Andres Cruz ang magpapasya. Sinong tututol? Kayo dalawa. Mga balimbing. Hindi karapat-dapat na manatili sa grupo ng Ulap at Dagat. Kyle Aquino, kalkulahin ang kanilang sahod. Hatid sila sa labas. Chairman,
Chairman? Ginoong Cruz, nagkamali ako. Ako, may gagawin pa ako, alis na ako. Tigil. Ginalaw mo ang anak ko. Pinag-iisipan ng grupo ng ulap at dagat. Akala mo, makakatakas ka ba ng buo? Kayo, ano ang gusto ninyo? Mula ngayon, lahat ng industriya sa lungsod ng Luntian na makipagtulungan kay Javier Mendoza at sa iyong mga kamag-anak ay kalaban ko si Diego Cruz at ang buong grupo ng ulap at dagat. Anak, ang susunod na daan, ikaw na ang bahala. Ginoong Cruz. Ginoong Cruz, nagkamali ako. Ginoong Cruz, bigyan pa ako ng isang pagkakataon. Ginoong Cruz, Ginoong Cruz. Kyle Aquino, patahimikin mo sila, ang sakit ng ulo ko sa ingay. Opo. Lakad, Ginoong Cruz. Ginoong Cruz. Tatay, ayos ka lang ba? Mga kasama. Kayo ay kasama ko, mga nagsimula ng negosyo. Naniniwala ako. Ngunit, tandaan ninyo, mula ngayon, ang desisyon ni Andres ay ang desisyon ko. Ginoong Cruz, huwag kayong mag-alala. Naiintindihan namin. Ay, Mia, diretsahan ang batang ito. Sa mga bagay ng grupo, kailangan mo siyang tulungan. Huwag kang mag-alala, Ginoong Cruz, gagawin ko. Tatay, Wala yan, lumang sakit. Mia Reyes. Marunong pala siya ng medisina. Etong si Diego Cruz na matanda, umaasa sa kanya ang kanyang buhay. Kung mapapayag o mapapalayo natin siya, magkakalayo ang pamilya Cruz at Reyes. Tingnan mo, ang anunsyo ng liquidation ng grupo ng mga siyang. Ngayon, ang buong lungsod ng Luntian ay pinagtatawanan ang pamilya nating mga siyang. Ano ba ang sinabi ko sa iyo noon? Sabi ko, huwag kang makipag-ugnayan kay Clara Santos, hindi ka nakinig. Ngayon, ayun na, naubos na ang yaman ng pamilya, wala na tayong makain. Lolo, pansamantala lang ito. Naisip ko na ang paraan para bumangon. Kung makausap lang si Mia Reyes at paghiwalayin sila ni Andres Cruz. Kapag namatay si Diego Cruz, ang grupo ng ulap at dagat ay magkakaroon ng butas na ating papasukin. Butas, ano ang ipinagmamalaki mo? Siya ang magiging manugang ng pamilya Reyes. At suportado siya ng pamilya Reyes. Wala kang ang trabaho ngayon. Paano mo siya lalabanan? Lolo, mapapatunayan ko ang aking sarili. Hindi ko hahayaang ang pamilya siyang ay bumagsak ng ganito. Apo ko, kung magpapatuloy ka sa iyong pagkakamali, maaga kang mapapahamak. Ito ang paunang plano ng kooperasyon sa pagitan ng medikal ng mga Reyes at grupo ng ulap at dagat. Umuwi ka at pag-aralan ito. Kung may problema, kontakin mo ako. Mia, salamat sa iyo ngayon. Pero, ang mga miyembro ng board, Hindi na kailangan ng ganyan sa atin. Kakakuha mo lang ng kumpanya, siguradong pagod na pagod ka ngayon. Umakyat ka na at magpahinga. Mia, salamat. Umalis ka na. Andres, nakauwi ka na. Andres Cruz, wag ka nang magalit sa akin ha. Alam ko, kasalanan ko ang peking pagbubuntis. Pero ngayon talagang gusto kong makasama ka ng maayos. Tingnan mo ako ngayon. Hindi ba gusto lang kitang buntisin para magkaanak na tunay? Clara Santos, wala ka bang hiya? Tapos na tayo noon pa man.
Tapos na, bakit ka nagalit noon? Di ba't nagalit ka dahil niloko kita? Ngayon, hindi na kita lolokohin. Gusto kong kalimutan na ang nakaraan at magsama ng maayos. Maglilingkod ako sa iyo kahit pa maging alipin. Hindi ka welcome dito. Ngayon, lumabas ka na. Andres Cruz, bakit mo ako ginaganyan? Ang dami kong ginawa para sa iyo. Pasensya na sa abala. Mia Reyes, makinig ka. Ipapaliwanag ko. Ipapaliwanag. Sa tingin ko, huwag mo na siyang habulin. Baka hindi ka paniwalaan ng tao. Titignan kita. Alam kong hindi ako dapat nagpabigla noon. Pero pumasok ako at nakita ko siya na nakasuot ng ganyang damit. At hinawakan pa ni Andres ang kamay niya. Ako. Mia, alam ni Tito na nasasaktan ka. Pero yung batang iyon ay pinalaki ni Tito. Hindi siya ganong klase ng tao. Yung si Clara Santos, ano ba talaga siya? Alam ng buong lungsod ng Luntian kung ano siya. Tiyak na may ginamit siyang paraan para makapasok. Mia, makinig ka sa akin. Clara Santos. Siya mismo ang nag-breach ng pinto. Wala akong alam noong oras na yon. Bakit hindi mo na lang siya pinalayas? Pagpasok ko, nakita ko siya sa loob. Hinihila ko siya palabas. At pagkatapos ay nakita kita. Sige. Maliit na bagay lang yan. Kasalanan mo ito, pare. Hindi mo naayos ng maayos ang bagay na iyon. Bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Mia. Mia, pasensya na. Sa pagkakataong ito, ako ang nagpahirap sa'yo. Hindi ko naayos ang sarili kong problema. Sa susunod, hindi na kita hahayaan na makaranas ulit ng ganitong hirap. Mia naman. Si Andres ay medyo diretso, pero tunay ang kanyang puso. Kayo dalawa ay may tadhana mula pa nung bata. Ngayon na nakita ulit kayo, iyon ay regalo ng langit. Ay, ang katawan ng tiyuhin, hindi alam kung gaano pa katagal. Gusto ko lang makita kayong masaya. Kung ganon, habang kaya pa ng tiyuhin kumilos. Para sa inyong dalawa, magdaos tayo ng engagement ceremony. Itakdaan natin sa susunod na linggo. Ano sa tingin ninyo? Mia, pumapayag ka ba? Oo. Ha. Sige. Walang silbi, pinasuway kita na manligaw kay Andres Cruz. Ikaw naman, kahit maghubad ka ng ganyan, hindi mo siya nakuha. Ngayon, ang pamilya Swan ay bangkarote. Ano pa bang silbi mo? Wala akong silbi. Ikaw ang may silbi. Bukod sa pagiging matapang sa loob ng bahay. Ano pa bang kaya mong gawin? Ang pamilya Siyang ay bangkarote. Tisk! Wala ka man lang matitirhan at may kapal ka pang mukha na magsalita sa akin. Ulitin mo nga. Pupunitin ko ang bibig mo. Sabi ko, ikaw ay isang lalaking walang silbi. Ano, ni ang sarili mong lolo ay hindi mo mailigtas at gusto mo pang maghiganti sa pamilya Cruz. Panaginip lang yan. Wala akong silbi. Kung ganun, isasama kita. Sa impyerno tayo. Susunod na linggo. Mag-engage sina Andres Cruz at Mia Reyes. Pumunta ka at patayin sila. Kung hindi mo kaya, papatayin mo na kita at saka ako sasabugin ang engagement. Baliw ka na. Oo. Baliw na ako. Huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang mga magulang mo. Kung gusto mong mabuhay sila, sundin mo lang ako. Sa seguridad, dagdagan ng 3 beses ang tauhan, lalo na sa likod ng banquet hall. Walang dapat na pagkakamali. Nakaayos na po ayon sa utos ninyo. Nakaset na. Sa bawat labasan, nagdagdag kami ng facial recognition. Hindi makakapasok ang mga kahina-hinalang tao. Sige.
Tatay, nag-aalala po ba kayo na magulo sina Javier Mendoza at Clara Santos? Kung gusto ninyo, magdadala ako ng tao para pigilan sila para hindi sila magulo sa engagement party. Pigilan? Kung gusto nilang magtago, hindi mo sila mahuhuli. Sa halip na maganda ng pasibo, antayin na lang natin sila. Ang ibig ninyong sabihin, Kung gusto nilang maggulo, hayaan sila at sabay-sabay nating resolbahin. Kyle, ihanda ang legal team. Kung maglakas loob silang umabot, siguraduhin hindi na nila mabawi. Opo. Andres, ikaw na ang tagapagmana ng grupo ng ulap at dagat. Hindi ka pwedeng laging umiwas sa problema. Ang darating ay darating. Antayin na lang natin. Sige. maligayang pagdating sa engagement party naming dalawa ni Mia Reyes. Sana ay suportahan ninyo kami sa hinaharap. Papasukin mo ako. Andres Cruz, bakit ka mag-aasawa ng iba? Hindi ba nangako ka sa akin na ako ang pakakasalan mo? Clara Santos, tama na ba ang gulo mo? Gulo? Sasabihin ko sa iyo, Andres Cruz, ngayong araw ay ilalantad ko ang tunay mong mukha. Akala mo ba? Kapag napangasawa mo si Mia Reyes ay magiging payapa ka na? Sasabihin ko sa iyo, habang buhay ako, walang makakatakas sa gulo. Gusto mo bang mamatay? Sige, sama-sama tayong mamatay. Bitawan mo ako, Javier Mendoza. Nasaan si Javier Mendoza? Hindi mo ba sinabi na tutulungan mo ako? Lumabas ka! Bitawan. Javier Mendoza, ikaw ay nasasangkot sa kidnapping at extortion. Sumama ka sa amin. Hindi ako. Siya ang pumilit sa akin, siya. Hindi ako. Si Javier Mendoza, kinidnap niya ang mga magulang ko. Pinilit akong maggulo. Totoo, hindi ako. Tama na, Clara Santos, Javier Mendoza, ang inyong mga ginawa ay naitala ng CCTV at audio. Ang legal team ng kumpanya ay susunod din. Dalawang, salamat sa inyong pagod, dalhin na sila. Mga panauhin, isang maliit na sagabal. Itutuloy ang engagement party. Oo, ngayon ang engagement party naming dalawa ni Mia Reyes. Sana ay... Ay. Tatay? Ginoong Diego, tatay, Ginoong Diego. Tito, ang aktibidad ng cancer cells sa katawan ninyo ay bumaba na sa safe level. Mukhang dahil sa target na gamot ng pamilyahan at ang acupuncture ay nakatulong din. Ito ay isang medical na himala. Ang body functions ni Diego Cruz ay gumaling ng mas mabilis pa kaysa sa mga kabataan, hahaha. Tatay, sinabi ko na sa'yo, gagaling ka talaga. Ay, Mia, salamat sa iyo ngayon. Ang utang na loob na ito, hindi alam ng tito kung paano kita pasasalamatan. Tito, wag kayong mag-sorry sa akin. Ako ang magiging manugang ninyo. Hindi ba dapat alagaan kayo? Chairman, ang mga bagay sa grupo ay naayos na, tingnan ninyo kung... Ay, ang mga bagay sa grupo ibigay na lang kay Andres. Ako, gusto ko nang umuwi sa probinsya at itayo ang aking tindahan ng gulay, hahaha. Tito, gumaling ka na ba? Tingnan mo ang katawan mo, mas malakas pa kaysa sa mga kabataan. Dahil sa aking manugang haha simula ngayon, araw-araw ay maghahanda ako para sa inyo ng pinakasariwang gulay. Ay tatay, hindi ba nangako ka sa akin na magpapahinga ka? Bakit ikaw pa rin ang gumagawa? Andres, kung gusto ng tito na magtrabaho, hayaan mo na siya. At saka ang kanyang kakayahan, hindi natin kayang matutunan. Ay, Haha. Oh, Chairman, ang financial report ng grupo para sa quarter na ito. Hindi ba kayo uuwi para tingnan? ay ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hayaan na si Andres ang mag-asikaso. Tama. Mamaya ka pumunta para kumuha ng sariwang gulay para sa mga bata. Salamat. Tatay, Mia, halika. Sana sa bawat araw maging ganito ang ating araw. Sa kapayapaan, sa pagkakaisa. Sige.